Yan, good morning guys! I'm now here at Top Fit Adventure dito sa May Pasig and having my pang-ilang change oil na ko. Marami ng beses sa change oil. So, yung una nating change oil sa Gulf Oil, yung una natin siya nilagay sa aking bike, ngayon magpapa-change oil na tayo kasi it's almost parang 4,700 kilometers and nagwa-warning sign na rin ng aking bike na nagsasabing malapit na siya mag-service due. So, since I'm changing my tires also to Michelin, pinagsabay-sabay na natin lahat ng ating services para isang puntahan na lang. So, I'm getting ready again for a long ride by next week and hopefully, ma-experience natin ang bagong tires ko from Michelin. Thank you, Michelin, for this sponsored tires at ma-experience ko na rin kung anong feeling magkaroon ng isang Michelin tire, di ba? So, babalikan ko kayo dyan sa aking experience sa mga long rides ko. After natin siya gamitin, pero we're using the same adventure bike. Explain ko na sa inyo kung ano yung kinabit natin mamaya na gulong. For now, we're going to do our change oil, change filter. We'll see kung ano yung itsura ng oil natin from unang Gulf Oil paglagay natin sa after 4,700 kilometers. Let's check our oil kung ano itsura niya after mong gamitin ng 4,700 kilometers. O, diba? Checking all you haters got bad news. Real dog know I got an attitude. Too much talking in the chat room. Painting you boys like a tattoo. Thinking you step in the game and run up. So yan, I've used my Gulf Oil Sintrac. Advisable mo to tip is that every 5,000 magpalit din talaga kayo, mag-change oil kayo para din maganda lagi takbo ng inyong motor. Kasi kung patatagalin nyo ng patatagalin, stock up yung mga oil dyan sa nalumang oil, pwede tayo magkaproblema sa ating mga makina. Kaya nga dapat lagi tayong gumagamit din ng maayos na motor oil. So ayan, 3 boting ganito po ang akin nagamit. 3 liters po para dito sa akin BMW F750 GS. So here at Top Fit, nagpa-change oil tayo. Siyempre, change ng oil filter, nagpa-top up lang ng coolant. And of course, nagpalit tayo ng gulong to Michelin. Yung wheel balance na, yung bagong kabit natin na Michelin tires. So, this is how sila mag-wheel balance. So, kailangan pag nilagay yung tingga, kabalansi siya, hindi siya gagalaw. Ayan guys, yung pinalit natin dito sa ating gulong. So, bale, I'm using the VMX wheels na dito din galing sa Top Fit Adventure. So, ngayon, ang stock tires talaga ng BMW F750 GS is actually 110 by 80 by 19. So, ngayon, ang kinabit ko dito for my VMX tubeless wheels is 120 by 70. So, mas lumapad siya ng konti. Parang nakikita ko, mas gwapo rin siya, tingnan. So, no problem kahit dating 110, naging 120. It's because kasya pa naman siya dito sa mga fittings nito. Yan. So, ito na yung parang gulong na ginagamit ng 1250 GS na BMW. So, gaya-gaya tayo. Pero ito bago natin lalas pag ginagulong. So, ayan. Ito yung bago. Ito sa likod din, nagpalit din ako. Nilaparan din natin siya. So, dito naman sa likod, our Michelin tire here is 170 by 60. So, pinalapad din natin siya. So, yung stock tires niya talaga is 150 by 70 by 70. So, dito natin, experience natin kung ano yung feeling ng mas malapad. Tsaka yung bagong tires. This is an Anaki, Michelin Anaki Adventure tires. These are really meant for off-road and road touring. So, more on ng mga travels ni Inday is usually talaga road.
Pero hindi natin may iwasan pag pumupunta tayo sa iba't ibang lugar, sa mga probinsya lalo, bigla ang may mga sirang daan. So, perfect talaga yung mga ganitong tires din. Pero, yun nga rin, moto tip, pag bago ang mga gulong natin, ingat-ingat lang din tayo sa pagpapatakbo kasi madulas pa yan. So, marami pa kumbaga kailangan mo pang i-break in. So, this time, i-feel natin anong feeling ng isang Michelin tires, itong gamit natin dito. Kasi sanay tayo sa dati nating brand na ginagamit. Now, we'll get to experience a Michelin tire. So, magbe-brake pads cleaning na lang tayo. So, ayan. Nandito rin tayo sa Top Fit Adventure na puro accessories din ang binibenta nila. So, halos lahat ng accessories sa GS ko, ginaya ko dun sa bike na may-ari. Shoutout kami. Ito, this is the TFT Hood Shade. Yan. Yan yung katulad nun sa bike ko rin. Okay din siya kasi nakaka-minimize siya. Nakikita ko yung panel ng malinaw, yung TFT display ng malinaw because may hood shade siya. So, this is around 450 dito rin sa Top Fit. Then, isa din sa mga marerecommend kong magagamit mo is itong toolbox kit. Ayan, ito. Sobrang useful yan kasi dyan nakalagay yung mga tools ko, yung pang air pump. So, yung mga stuff na kailangan na nandyan lagi sa bike nyo, dito ko sa toolbox kit nilalagay ko. So, isa rin to sa mga magagandang add-on accessory ninyo para sa inyong adventure bike. And this costs around 4,000. PS Motec Toolbox Kit. So, this is the toolbox kit. Diyan siya kinakabit. So, nakakapogi siya actually sa motor. Parang feeling mo professional ka. Kasi may mga toolbox kit ka pang kasama. Ayan guys. On the second floor, you'll find all the riding gears and some top box accessories. So, kompleto dito sa Top Fit Adventure. You have the helmets, mga sec, mga riding pants, and all the helmets, and mga iba't ibang riding shoes. O, diba? So, habang nagpapagawa kayo sa baba at natin yung motor nyo, malilibang kayo dito sa taas naman para tumambay. It's because may tambayan, may kapihan din, may kape. Ayun. So, komportable magpagawa, magpa-service, magpakabit ng mga accessories. At the same time, mag-upgrade ng mga helmets. They have the SEC, the Cabard, the Aero, Origin. So, pang mga classic helmets, magaganda rin siya. So, ayan guys. Please do drop by here at Top Fit Adventure here along Pasig. So, pin nyo lang yan and you'll see the shop. At maraming mga accessories and binabalaan ko lang kayo. Make sure may dala kayong credit card or cash. Kasi mapapabili talaga kayo. Mabubudol kayo dito. Pero hindi, enjoy din naman siya kasi maraming options kayong pwedeng pagpilian. Ayan guys, I'm all done here at Top Fit Adventure. I had my tires change oil, top up ng coolant. Siyempre, nagpakabit din tayo ng bagong-bago nilang gadget dito, which is the Moto Dashcam. And wait for my reviews. Gagamitin muna ng Hyundai Rider para marami tayong masabi dyan sa inyo. And of course, gusto ko lang paalam sa inyo, if you're following my YouTube channel, please do subscribe because para lang sa inyong kaalaman, marami kayong nanonood. Nasa 9.8 million at tayo nanonood. 87% ang hindi nakasubscribe. Parang awa nyo na. Mag-subscribe na kayo. Okay, para lagi kayo updated sa aking mga motor features and notifications. Okay, so ngayon, pauwi na si Hyundai Rider. Always paalala sa inyo, please be safe always on the road and always keep in mind, think safe and ride safe. Bye guys!